Nakapagtala ng phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal ang DOST FIVOX bandang alas 4 ngayong hapon. Para sa karagdagang impormasyon, makakapanayam natin sa kabilang linya si Ma'am Maria Antonia V. Bornas, Chief Volcano Eruption Prediction Division ng DOST FIVOX. Ma'am, anong status ng Bulkang Taal ngayon at ano pong ibig sabihin ng phreatomagmatic eruption? So, bali nagkaroon po tayo ng minor phreatomagmatic eruption dito sa Taal Volcano kaninang 4:21 p.m. No? The event lasted 11 minutes, maikli lamang po siya. At ang nangyari po ay meron pong nalikha, nakita po natin sa ating visual monitoring, na bansot maikli na phreatomagmatic plume. Ito po ay maitim at sungay-sungay, no? Kung naalala niyo po yung July 1, 2021 eruption, medyo maliit na version nun. Nandun lamang po siya sa main crater, maliit na portion ng main crater. Pero ito po ay nasundan ng isa pa pong mas malaking steam-rich plume, no? So, ito po ay phreatomagmatic event. Yung signal niya po ay comparable doon sa March 22, 2022 na phreatomagmatic event na na-record din po natin sa FIVOX, no? Ito po ay matapos ng maraming mga pagpusngat, no, naka-18 na po tayo mula po nung pumasok ang September. Pero ito po mga nauna ng pagpusngat ay mga phreatic events. Mga steam-driven events lamang po yun at wala pong involvement yung magma. Iba po yung ngayon, meron po sigurong naging contact yung tubig sa magma kaya pa nagkaroon ng phreatomagmatic eruption. Tumaas po ba ang alert level status ng Bulkang Taal dahil sa aktibidad na ito? Hindi po tayo magtataas ng alert level dahil po ang ating pong ibang monitoring parameters ay nasa background, no? Okay, typically po kung tayo po siguro ay nasa increasing alert status, ika nga po ay meron po tayong developing unrest, ika nga. Siguro po ay magtataas tayo ng alert, no? Kaya lang kung iisipin po natin, ito pong 2024, kasama na rin po yung 2021 to 2023, tayo po ay nasa post-eruptive stage ng Taal 2020 eruption. No? So, pababa po tayo from that main eruptive event. Kaya po, ang ating pong expectation ngayon, hindi po katulad nung before, no? Ang tutunan po natin sa unrest ng Taal na dahil po meron na po tayong very good monitoring sa bulkan, ay nagkakaroon po tayo ng ganitong mga minor post-eruptive post-major eruption na minor eruptions, no? At kung magkakaroon po tayo ng sinyales na meron po tayong kailangang itaas na alert level, kagaya ng may pagdami po tayo ng mga lindol at meron pong pamamaga ang bulkan dahil meron na naman pong tumutulak na magma na susumika po na lumabas ng ating bulkan para po magsanhi ng eruption, then magtataas po tayo ng alert level. Kaya lang, ngayon po ay wala. Wala po tayong may measure na gano'n. Lahat po ng ating monitoring parameters ay background. Nagkakaroon lamang po tayo ng mga minor events sa main crater. Ano po ang inaasahang maging lagay o status ng bulkan? Dapat na po bang lumikas ang mga nasa permanent danger zone? Dapat po actually ay wala pang nakatira dyan. Wala na po dapat nakatira dyan. Matagal na po yung pinagbabawal. Ngunit hindi po maiiwasan na meron po tayong mga kababayan who have to eke out a living na meron pong namamalagi dyan sa shores, no, ng Taal Volcano Island. Medyo mapanganib po ito dahil katulad po ngayon, pag meron po tayong mga minor explosive or eruptive events, meron pong mga volcanic hazards, no, na maaari pong maidulot dyan sa Taal Volcano Island, katulad po ng mga minor base surges. Meron din po tayong mga umiityang bato, mga ballistic projectiles. And then meron din po tayong volcanic gas. Hindi lamang po ito sulfur dioxide, meron po pong mga ibang species na hindi po natin kasi sinusukat, no? Wala po tayong instrumental monitoring sa ibang klaseng volcanic gases, no? So, meron pong hazards na
pwede po yung maranasan ng mga nakatira or namamalagi sa Taal Volcano Island kapag ito po ay nagkakaroon ng minor eruption. Kaya nga po hanggang ngayon, iminumungkahi po natin ang mariin na pagbawal sa pagtira o pagpasok ng Taal Volcano Island. Ano-anong mga lugar po, ma'am, ang pinaka-inaasahang apektado ng eruption na ito? Taal Volcano Island lang po. Taal Volcano Island lang po. Kahit po yung ashfall, wala naman pong significant ashfall. May posibilidad po ba ng pagkakaroon ng volcanic smog o hanggang saang lugar po ito maaaring umabot, Ay, ma'am? hindi po siya nakadepende sa eruption, sa mga minor explosive eruptions. In fact nga po, nung the past few weeks, nabanggit ko na po yata na medyo mababa po yung sulfur dioxide emission ng bulkan. Hindi po tumaas ng 2,000 tons per day. Ma'am, sa ngayon may idea na po kaya tayo kung hanggang kailan tatagal ang eruption na ito o inaasahang mauulit pa po ba ito sa mga susunod na araw? Meron po tayong mga pagpusngat talaga na hindi naman po talaga totally nawawala sa Taal Volcano since nagkaroon po tayo ng Andres noong 2021. Ngayon lang po, mula po noong September ay medyo mas marami po siya. Nagkaroon na po tayo ng 18, no? Pang 19 na po itong event na to since September. So medyo mas marami po, no? Pero hindi pa nawawala yung mga ganitong minor events. Ma'am, para sa ating panghuli, ano po yung mga mensahe sa mga manonood, lalong-lalo na po sa mga nakatira malapit sa bulkan? Okay, so sa ating pong mga kababayan na Batanggenyo, alam na po natin na naka-alert level 1 pa po ang bulkan. Mangyari lamang po na tayo po ay umiwas sa Taal Volcano Island dahil ito po ay mapanganib kung nagkakaroon po tayo ng mga minor eruptive events dyan sa main crater. No? Meron po tayong mga hazards sa maaring maranasan katulad ng mga minor base surges, mga ballistic projectiles at ashfall at yung tinatawag po nating volcanic gas. No? So, kailangan po nating iwasan ang pagtira o pamamalagi sa Taal Volcano Island. Maraming salamat, Ma'am Maria Bornas. Para manatiling nakaalerto sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, sundan kami sa aming social media accounts. I-download na rin ang Volcano PH Info application sa inyong mga Android devices. At yan ang ating DOSTV Bantay Bulkan. Manatiling nakatutok at magmamasid ang DOST sa mga lagay ng bulkan sa Pilipinas. Dahil ligtas ka kung informed ka. Muli ako po si Zay Soriano, delivering science for the people. One DOST for you.